Hi guys, kamusta po kayong lahat? So ngayon, titingnan natin kung kaninong energy makukuha natin sa love reading ng collective. Paalala lang guys ha, hindi lahat makaka-resonate. So take what resonate and leave what doesn't, okay? So, tingnan po natin. Ano ang overall energy? Guys, salamat pala sa sumusuporta sa aking channel. Don't forget to hit like and subscribe para updated kayo sa videos ni upload. Overall energy ng collective. Grudge holder. So, sinasabi dito na siguro meron kang pinagkatiwalaan before. Basta may mga tinatanim kayo sa manong loob sa mga tao or sa mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo, malalapit sa inyo. Pero pinapakita nyo na okay lang kayo, ganun. Pero sobrang sama ng loob nyo sa kanya, sa kanila, ganun. Ayan, so sa nakikita ko, meron ditong nag-iimbento ng kwento or ginagawan kayo ng kwento sa ibang tao, ganyan. So, ayan nakikita ko, yung overall energy nyo, parang tinatamad kayo and basta may tinatanim kayong galit. Okay, tingnan natin. Energy ng love. Taurus. So, sinasabi, baka dito, itong reading na to para sa mga Taurus or may katil kayong Taurus o kayo itong Taurus and ito yung siguro stable kayo, gusto nyo ng stability. Ayan, may Capricorn, puro earth sign. So, medyo mautak tong mga natin ngayon. Tawag dito, viewers. So, tingnan natin. Ay, asan yung card ko? Wait lang. Wait lang, guys. Love reading ng collective. Love reading ng collective. Okay, so meron dito na-involve sa third party and baka napag-iisipan niyo yung person mo or kayo nag-iisip ito sa person. Ayun may inggit tsaka pagsiselos. So yun nga, may third party involved o yung third party nagsiselos kung anong meron kayo ng person mo. Ayan, meron dito parang nasa karmic relationship, nawawalan ng pag-asa sa kanilang love life. Ayan, so parang nagiging 50-50 na kayo. Siguro kaibigan mo to or kulang ng suporta yung person mo kaya nagkaroon ng third party. Ayan, and sa nakita ko meron dito nagkakasakit, so ingatan lang yung health. Ayan, so may nakita akong babalik itong taong to sa'yo or ikaw yung babalik sa kanya, na kahit nasa third party siya, ikaw pa rin yung babalikan niya, namimiss ka niya. See? And itong nasa third party or yung third party is siguro kababata nyo, mas bata sa inyo, ganun, parang pasimula pa lang eh. See? So may pagsiselos talaga sa relationship sa inyo ng karelasyon mo. Ayan, pero sa nakita ko, strong kasi yung foundation nyo, mahal nyo isa't isa. Ayan may stability at nagiging stable na yung relationship nyo, yung connection nyo, yung foundation nyo. Ayan pinagtatrabahuhan nyo talaga to. And meron iba nga dito nagkakasakit na dahil workaholic. So, ingatan lang yung health. Health is wealth, okay? So, ayan. So, meron ditong pagtatalo sa work or may kaiinisan, ganyan. May mga pag-aaway, ganyan. Meron ako nakikita ditong broken family. And meron ditong tao na tinitingnan ka. Tahimik lang siya. And wala kayo masyadong pag-uusap, paputol-putol yung yung usap nyo. And nag-explore pa tong taong to. And
And focus kasi siya sa pamilya niya. Ayan. Tingnan pa natin. Energy ng love reading. Energy ng love reading. Ito papakita sa love reading. Sa connection nyo. Window. Open the windows of your soul. Let light enter both your worlds. So, sinasabi dito, kailangan nyo siguro magbakasyon, magkaroon ng pumunta sa nature, sa beach, or malapit sa tubig, para ma-refresh yung mga, yung relationship nyo, yung utak nyo, ganyan. Kailangan nyo mag-unwind parehas. And, siguro sobrang pagtatrabaho nyo na, ganyan. And, meron ako dito yung minamanifest ka ng person mo, or ikaw tong minamanifest ng person mo. Ayan, so tinampan natin. So, ano pa mapakita sa love reading ng collective? Spilling the beans. So, meron dito marireveal na secret, and parang hindi na mapagkakatiwalaan, parang wala ng tiwala or nasira yung tiwala. And sa nakikita ko, it's meant to happen. Basta parang may mabubunyag na ikakagulat mo. And wala ka ng tiwala, hindi ka na magkakatiwala kahit pa anong pag-aayos. Ayan, no. So, meron dito mag-aayos ng mga papel. Siguro may papeles na involved at ipa-file kayo na case, ganun. Or merong aayusin mga documents, kontrata. Ganyan na sa sense ko. Tingnan natin ano ang nafe-feel sa'yo ng person mo. Nafe-feel sa'yo ng person mo. Okay, itong person mo, parang ang dami kasi nitong responsibility, and parang yung hindi nyo pagiging okay, parang dumadagdag pa. And ayaw din niyang maging burden sa'yo. Yun sa sense ko. Ayan, no. Though masaya tong taong to, and gusto niya ibigay sa'yo lahat. And nakikita kasi ganyan, someone na parang lumaking, ano ba to? Nakukuha lahat ng gusto, at may ireregalo sa'yo to. Siguro may bibilin kayo na kaya nyo nang bilhin ngayon. Sa nakita ka niya someone na very stable when it comes to your finances or in career. Ayan. So, itong taong to medyo bossy. And, ano lang to controlling, ganyan. Nakaupo lang siya, nagmamasid. Pero, parang may gusto siyang gawin sa relationship nyo. Gusto niya kanya ka lang. And, sa nakita ko dito, iniisip-isip niya, pina-follow niya yung intuition niya. Kumbaga, nag-iisip-isip siya paano mas magiging okay yung relationship niyo, mag-grow kayo parehas, ganyan. Kasi parang ang dami yung responsibility parehas. Ayan, no. And nakikita ka nito as mo na wish fulfillment. So, masayang-masaya tong taon to sa'yo. Okay? And, ang daming, alam mo yung parang pinagdasal niya na ikaw ang dream girl or boy niya. Ganun. So, ayan, masaya siya sa'yo. Ayan, pero ikaw kasi nagpapakatalino na, hindi ka na basta-basta naniniwala. Kumbaga, naglalagay ka ng boundaries, which is dapat naman talaga, wag ibigay lahat. So, ayan, no, may transformation. Gusto niya ng new beginning sa relationship nyo. And may pagbabago ko nakikita. See? Kakasabi ko lang. So, may partnership. Parang lalalim yung ang pagmamahal niyo sa isa, yung connection nyo.
And sa nakikita ko, mapag-uusapan yung mga bagay-bagay. And seryoso na talaga kayo. Ayan, no? So, mag-ingat lang. Baka meron ditong mabuntis. And ikaw na isa mo na gusto niyang mapangasawa. At maging nanay ng mga anak niya. Gandang-ganda sa'yo to. At bait na bait. Parang, ikaw talaga yung potential. Yun nga lang, may third party. Iniisip niya ata na may iba ka, or siya yung may iba, or ikaw itong nag-iisip sa kanya. Inasasaktan eh. And ito passion nitong tao to sa'yo. And gusto talaga niyang mag-travel the world kayo together. And may nakita ko ditong pagkikita. Malapit na kayo magkita, tapos magiging masaya kayo. Ikakagulat nyo to, ganyan. And nakita ko dito, itong taong to, kaya niya mag-antay. Sobrang patient nito. Hanggang sa i-open up mo ulit yung sarili mo, hanggang sa mahalin mo siya ulit, ganun, kaya niya mag-antay. Nagiging patient lang to. Ayan o, may offer sa kanya, and may celebration ako nakikita. So, baka nga ikasal kayo, or maging kayo na, at sinikita ko mahal niyo isa't isa. Ayan. So, tingnan natin. Ikaw naman, ano ang nafe-feel mo sa person mo? Ano nafe-feel mo sa person mo? Okay, so ikaw, yan o. Sabi ko lang, nag-create ka na ng boundaries dito. Nagmamatigas ka. Tinitingnan mo kung ano yung gagawin pa niya sa'yo at sa relationship ninyo. Okay, so nakikita ko kasi parang naboboard ka dito sa connection. Parang kailangan i-spice up. Alam mo yung parang nagiging routine. So, parang yung mga binibigay niya sa'yo, parang hindi mo na naboboard ka na. Parang hindi ka na nasa-satisfy. And sa nakikita ko, ang dami kasing gumugulo sa isip mo. Ang dami mong kailangan pagdesisyonan, ang dami mong responsibility, and may tukso pang lumalapit sa iyo, parang nadidemonyo ka, ganun. Ayan, so pero ikaw, kailangan mong balansehan yung mga bagay-bagay, and ano ka pa kasi yung finances mo, inaayos mo din eh. So, nakikita ko ganun. Ayan o, yung trabaho mo, mas focus ka ngayon sa pera, sa trabaho. Siguro ang dami mong bills, kailangan bayaran. Ang dami mong responsibilidad, may nagsusupport ka pa sa family mo. And nakikita ko, busy ka sa trabaho. And gusto mong lumayo mula dito sa person mo. Parang inapapaisip ka, ito na ba talaga yung para sa akin? At may nakikita ka pang iba eh. And sa nakikita ko, ikaw, gusto mo din naman na mag-travel. Siguro magkaiba kayo ng lugar dito, ganon. And LDR kayo. And gusto mo, napapasaya ka rin naman niya. Kaso, ayun, parang naboboard ka. Ganyan. Ayan, so, nagdadasal ka na parang may spiritual awakening na ito na ba talaga yung akin, ganon. Ganon yan sa sense ko. See? Focus ka talaga sa kaperahan mo. And kahit anong i-offer nito sa'yo, parang sabi mo, kaya ko naman bilhin yan eh. Parang kaya mong, kumbaga hindi mo siya kailangan, kaya mo mabuhay nang wala siya. And sa nakita ko, nasa healing stage ka pa. Ganyan. Ayan, so sa nakita ko dito, may panghihinayang. Kasi parang nasa top ka na ng karir mo eh. At ayaw mo manghinayang. And siguro nang hinayang ka, hindi mo siya ma-prioritize at trabaho yung pina-prioritize mo. And nakikita ko may iba ka pang iniisip dito. Doon, mahal mo siya, pero hindi siya ganon kalalim. Ganon, parang feeling ko nga attachment lang. Pero, ayan. Nakikita ko, ayun o, may conflict. Siguro stuck ka pa from the past. Ayan o, or meron someone na nagpaparamdam sa'yo. Ayan. Ayan ang nasa sense mo. Tingnan natin. Ano ba, saan ba papunta tong connection na to? Ano bang outcome or possible na action ng person mo? Outcome.
Page of Swords. So, meron dito, may pag-iisip ka ditong gagawin. Ganyan. Meron akong nakikitang communication na paparating sa inyo. Ayan o, Ten of Swords. So, siguro may tatapusin kayo or tatapusin nyo na yung someone from the past para mas maging okay kayo nitong connection mo. Or may pipiliin ka dito eh. Ayan. So, sa nakita ko, magiging mabait ka pa rin. And nakita ka nitong someone kasi na maganda, mabait, ganun. Ayan. Pero parang may tatapusin. Pero magiging okay ka rin naman. Kahit may ending na mangyari. Magiging emotional ka nga lang. Si Ace of Swords. So, puro pag-iisip ang mangyari dito sa connection na to. Mag-iisip-isip ka kung tatapusin ba, ganyan. So, Seven of Cups. So, ang dami talagang kailangan pagdesisyonan. And ang daming mong option eh. And itong person mo parang kakausapin ka. Magtatapat sa'yo. Ano ba talagang gusto mong mangyari, ganyan. And Queen of Wands. So, meron dito na may ano pa eh, may involve pa dito ibang tao. Pero sa nakikita ko, parang meron dito gagawa ng action. Ayan no, Six of Cups. So, meron ditong someone from the past na nakakamiss sa'yo, may babalikan ka, or yun yung tatapusin mo, yung someone from the past. Tignan natin. Ayun, Three of Pentacles. So, may pag-uusap, may collaboration ako nakikita. Siguro, aayusin yun ang person mo itong connection nyo. And, pagtatrabahuhan nyo to, na kung ano ba yung mga nangyari from the past, anong mali, anong mga kailangan baguhin, ganun. Mas magiging mature kayo. Ayun o, Three of Cups. So, may celebration. Siguro, may party kasama yung mga kaibigan nyo. And, magiging masaya kayo dito. Ganun. May celebration ako nakikita. Nine of Swords. So, meron lang dito na puyat, nag-overthink, nai-stress ka kaisip when it comes to this connection. Ayan, the Tower. So, meron talagang mangyari na ikabibigla mo. And, in a good way. Ayun, Ten of Pentacles. So, may long-term commitment. Meron dito na siguro may mag-birthday anak mo or anak niya or anak niyong dalawa na maglalabas kayo ng pera dito. So, parang yun yung makakapagpa-okay sa inyo. Ganon. So, tingnan pa natin na napapakita sa advice. Ay, hindi pala to. Sorry. Love message ng universe. Take your power back. You are giving someone control over how you feel. Your happiness should only depend on you. So, sinasabi dito na wag mo hayaan na i-base yung nararamdaman or action mo based sa partner mo. Kumbaga, mas isipin mo pa rin yung sarili mo, mas mahalin mo yung sarili mo, or mas ito para to sa person mo. Kasi parang isa sa inyo ginagawa ng mundo yung isa't isa, which is hindi maganda. Kasi, alam mo yung matatalo kayo pag ganyan. So, take your power back. So, maging malakas ka ulit. Okay? Tingnan natin ano ang message ng person mo. I miss the feeling of your body on mine. Oh. So, namimiss ka nito. Alam mo na. The flashbacks I have about us are intense. So, ayan. Namimiss ka nga. And, iniisip-isip ka nito. Paano kayo noon? Yung intimate moments nyo. I became numb because I refused to take accountability of my behavior. So, ayan. Parang hindi siya nag-take accountability sa mga actions na ginawa niya before. So, alam mo yung parang naging manhid na siya. Parang wala na siyang pakialam, which is hindi maganda yun. Okay? So, tingnan natin naman sa career and love. Career and general reading. Mapapakita sa career at general.
Okay. Natin. So, meron dito na mga taong malalapit sa'yo, kawork mo na, ano ba, inuutangan ka, and ginagamit ka dahil sa pera. Ano, parang nagdadalawang isip ka na, ano ba to? Ginagamit lang ba ako? Or dapat mo bang pautangin? Ganyan. And, maliit lang naman yung halaga, pero syempre, pinaghirapan mo yan. So, ingat lang. Lumayo ka lang sa ganun. Meron dito mga pagod sa trabaho, ganyan. And nag-aalangan ka din magpautang. So, huwag kang papautang, okay? Ayan o, sa trabaho talaga to. And parang may mga kaibigan ka dito na inuutangan ka. At sinasabi dito, wag daw. Ayan, so medyo may conflict, may challenges when it comes to your work. May pagtatalo dito. Ayan, tungkol to sa papeles, ganyan. Basta, tungkol sa pag-utang at papeles yung nakikita ko. So, iwasan nyo na lang. Kung sabihin nyo papautang, sabihin nyo wala kayong pera. Sorry, hindi ka nagpapautang. Kahit kaibigan nyo pa yan. Dapat lang naman ganyan. So, tingnan natin. Advice ni Universe. Advice ni Universe. Crystal of clarity, illuminate your path with openness and insight, readying yourself for a newfound understanding of content. So, ang sinasabi dito na tawag dito, magsik kayo ng, ano ba, kailangan nyo maliwanagan. And sa mga bagay-bagay when it comes to your career, friendship, family, at love life. Kailangan nyo ng clarity, mag-meditate kayo, magdasal kayo para yung decisions nyo is maging maayos and i-clear nyo yung surrounding nyo, yung isip nyo, ganyan. Kasi mas dun papasok yung abundance and blessing. Kaya pa natin ano sa universe. Keep the promise you made to yourself. So, ayan. So, kung dati may pinangako ka sa sarili mo, may goal ka, i-keep mo yun. At wag mo hayaan na maano nila yung pag-unlad mo, yung success mo. Ayan, see? Unahin daw ang sarili. Tignan pa natin. Angel number at advice. Manifest your dreams. 4, 5, 6. You have the power to make things happen. It is time for you to take action with faith and confidence, knowing that your angels are guiding and supporting you every step of the way. So, ayan. So, manifest your dreams. So, kung may gusto kang gawin, take action na and just have faith na magiging maayos, magiging successful. Huwag ka pang hinaan ng loob. Huwag kang matatakot. Kasi andyan naman yung universe at angels at si Lord para mag-guide sa'yo every step of the way. So, just have faith, be confident. So, ayun yung sinasabi dito. Kasi lahat ng goals mo, mamamanifest at mamamanifest mo yun. Okay? So, tingnan natin. Last one. Bonus. Do the groundwork. So, ayan no. Isipin mo yung mga pangarap mo noon, kung bakit mo ginagawa to, and mga pinagdaanan mo, huwag kang papatibag, ganyan. So, ayan, magiging successful ka pa, mag-grow ka pa. So, ayun lang guys, maraming salamat po. Don't forget to hit like and subscribe para updated kayo sa videos ni upload ko.